Hello everyone! In today's video, we're going to show you how to complete setup of a Windows server. But before that, I will introduce myself. My name is Mayan Aleches, and we will show you how to install and connect a Windows 7 client to create and join a domain step by step. So step 1, proceed ta. So, i-open nimo ang imong virtual machine. After ana, naay mo gawas dira. Pag open nimo, naay mo gawas nga create new virtual machine. So, i-click na to na siya, guys. Ayun, click na to na siya. Ayan. Click. Then, tapos ana, naay mo gawas dira nga welcome to the new virtual machine wizard. So, i-click lang nimo ang next. Ayan. So, click browse. Sa kilid kay browse, i-click mo ang browse. Tapos, naay mo gawas dira tulo ka buok. So, depende kung asa nimo siya gisave. So, gisave na mo siya sa local D. Then, i-click nimo ang Windows 7. Ayan. Then, open. I-open nimo siya, guys. Then, naay mo gawas dira nga sign. So, i-next lang nimo na next. So, dira kanang full name. So, i-copy lang nimo ng full name or isulat nimo depende sa imong isulat. So, type na mo ang client server. Then next. Then paabuton lang nato, guys. Nag-install na siya, paabuton lang nato siya. Yun, paabuton na to. Wala lang dyan kay hilabtan. Standby lang sa dyan ka. Then, go. Reset now. Okay, nag-blow na siya, guys. 2 inches later. Blow na siya, guys. VMware. So, starting window. Ayan na. Nag-starting windows na siya. Ayan. Wait lang tayo. Starting windows na siya. Wait lang dyan. Paabutin na dyan ito siya. Patient lang dyan siya. Ayun. Nag-update na siya, guys. Registry settings. Boom. Setup is starting service. So, paabutin na nga. Medyo matagal-tagalan pa tayo, guys. A few moments later. So, guys, na dugay-dugay po jud siya, mag-wait jud ka og pila ka minutes. Then after the installation, na ay mo gawas dira nga setup will continue after starting your computer. So, paabot lang ta, guys. Paabot lang ta. So, ayan. Gawas na siya, starting Windows na siya. Ito siya ang process of installing. Wait lang ta. Setup is preparing your computer. So, nanay mga nakasulat dira. Setup is checking video performance. Ayun. Mag-wait lang ta. Preparing your desktop. So, mauna na siya. Create new virtual machine. So, i-click na to na siya, guys. Ayun. Click na to na siya. Ayan. Click. Then, tapos ana, naay mugos ra nga welcome to the new virtual machine wizard. So, i-click lang nimo ang next. Ayan. So, click browse. Sa kilid ay browse, i-click nimo ang browse. Tapos, naay mugawas dira tulo ka buok. Depende kung asa nimo siya gisave. So, gisave na mo siya sa local D. Then, i-click nimo ang Windows 7. Much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Hi everyone, my name is Jay Ababan and I will continue the following discussion.
So, ang atong buhaton karon is ang pagping sa duha ka Windows. Windows 7 o kining Windows Server. So, atong buhaton is madto ta sa Virtual Network Editor. Then, natay ginatawag diri ang VM set information. So, diri sa bridge, kung ano na to, unsa ang physical na to driver diri sa network. So, diri natay Qualcomm Atheros. So, mo ni ang ginakuha nako sa laptop. So, iset na to siya. Next is iset na to ang pag-bridge gikan sa Windows 7 Ultimate padulong sa laptop nako. So, total diri sa settings. Then, matuta sa bridge connect direct to the physical network. So, click lang natong OK. At the same time, buhaton sa nato diri sa Windows Server 2008. Settings. Dayon, bridge po na to siya sa physical network. Then, after any, punta dali sa Windows 7. At i-open na to ang network settings. So, i-off na to ang Windows firewall na to. Okay. So, ito ta sa network adapter. So, i-change na to into IPv4. Then, mag-set ta og IP address. 192.168.1.2. Then, diri makita na to ang alternative DNS server. So, before na to niya siya butang anong IP address diri is padto sa Windows Server para i-set ang IP address dito. So, ang IP address dito is butang na to diri. So, dito diri. Yes. Ito, open na to ang network. I-off na po na to ang firewall. Turn up ang firewall. So, change adapter settings, local area connections, at ito sa IPv4, set na to ang IP address. So, sa akong case is butang na ko og 1 ang server para dili kayo ni problem 2 ang ato ang client. So, after na, balik ta sa Windows 7. Kung ibutang na to ang IP address ato ang server nila. 192.1.1. Yes. And so, okay, set, yes, close. So, next na button is ito siyang iping. Open na to ang CMD. Set up itong one. Ping 192.168. So, ang server IP na to is .1.1. So, i-try na to. Ping. So, okay, higa na siya. So, next is i-ping na po na to ang Windows 7, ang client, sulod sa Windows Server. So, para gyapon ang buhaton, open tab CMD, type na to ang ping, dayon ang 192.168.1.2, which is ang IP address na to ang Windows Server, sa ato ang Windows Ultimate. So, nigana naman siya. So, diriya na to makuha na connected na ang ato ang Windows 7 o ang ato ang Windows 8 nga server. So, after ana is mag-set ta og password sa ato ang Windows Server.
Okay? So, naset na itong password. Sa administrator ni siya. So, ang next na itong abuhaton is mag-install tawag Active Domain Directory, DC Promo o kining DHCP role. So, first na itong buhaton is mag-add roles na. Next. So, itong unahon is ang Active Domain Directory Service. Next. So, lato lang na ito mag-install. Okay. So, na-install na ito ang Active Domain. Ay, hindi ba ni? Close na ito. Okay, so after na ito ma-install is ato na po siyang i-kuhan ang ato ang DC Promo sunod sa runtime na to. So, i-type na nato ang DC Promo. Then, welcome to Active Domain Directory Services Installation. So, next. So, papilihan ta diri sa deployment configuration kung existing ba or mag-create up new domain. So, sa ito ang case is mag-create up new. So, i-set na to ang ato ang pangalan sa domain. So, sa ang case is ibutang na mo ang pssc.com. Next. So, pabuton lang nato. So, papilihan ka diri sa unsang klase nga ISO. So, sa ato ang ISO mag-install diri is ang Windows Server 2008 R2. So, mo ni siya itong pilihan. Next. Pilihan na ito ang DNS server. So, okay lang na siya. So, diri is set na to ang location kung asa na tayo punta ang atong domain directory. So, sa atong case is kuha naman siya as is naman siya nga mabutang sa atong file, program files. So, next is set na to ang password sa atong domain directory. Next. So, pabuton lang na to. So, itong i-boot in completion kay after mabuhat ang domain na to is dapat mag-restart. Okay, so after ma-install is mag-add na punta o role which is ang DHCP role. Add na punta. Next. Select na to ang DHCP server. Next. So, diri is diri ato ang IP address ito ang server. So, sa prefer DNS server IPv4 address. So, kung sa igihatag nga address aming ito ang ISO, sa ito lang siyang sundon. 127.0.0.1. So, wins is not required for application to this framework. Is required pod. So, pilihan na to ang not required kay ang atong i-prioritize diriya is dili man network but the files ang connectivity sa mga computers na to.
So next, add tag scope. So sa scope. Scope is diri ato makita ang limitation of the limitation. So sa man eh. So na diri ang starting IP address o ending IP address. Set na to ang name. Create ta og one. Pag-create ta og starting IP address 192.168.1.1. Then ang atong ending is 192.168.1.20. So, ano meaning ani? So, meaning ani, from starting na to nga 1, then ang ending na to 20. So, natay 20 ka unit na computer nga pwede makasulod sa kini nga domain. So, after ana, if nanay 21, dili na sila makasulod or di na sila makakonect. Network or even mga file directory na changes. So, next is the DHCP server. So, dali papilion ta kung enable ba na to ang DHCP version 6. So, sa atong case is naka IPv4 man ta. So, hindi na natin dito og gini. So, disable na to. So, gamiton na to ang current credential which is ang DSSC administrator. So, mo ni siya ang rason nga nung nag-set og password kaniya sa atong administrator or sa ato ang IE sa ato ang Windows server. So, next. So, na yung mga reviews. And ato, install. Paboto na po na to. Okay, so DHCP server installation succeed. So after ani is buhaton na po nato ang pag-connect sa domain server na to og sa kining Windows 7. So atong buhaton is matuta sa Windows na to, Windows client. So ato ta sa buhaton na tong win key. Computer, right click, then properties. So, kini guys, take note. Para makonect ang Windows client sulod sa tuang server, is need na to og mga ISO. Sa pag-install na to diri, pilion na to ang natay pilianan. Windows Ultimate, klase-klase pa ni. Ultimate, Home, Professional, pero ang atong pilion diri is Ultimate lang or Professional. Kaya pilihan na to ang home, dili ta baka connect sa workgroup or kining domain directory na to. After ma-set na to diriya, kita na to naka Windows 7 Ultimate siya. So, i-change na to ang settings. Diriya, pwede na to ma-change ang pangalan, computer description. So, atong panon diri is, i-allow na to ang connection from the computer running in any version remote desktop. So, diri na to, i-allow na to para ma-connect na to or ma-open na to ng computer sulod sa lain na computer. So, mo na itong buhaton niya. I-allow lang na to, then apply. So, diri na. So, change name or domain settings. So, i-change na to ang computer name na to into client 1-PC. So, next is member of. So, from work group to domain. So, i-type na to ang domain diri, which is ibuhat na to, dssc.com. Okay. Then, credentials sa DSSC domain. So, sa tong mga credentials nga itong i-open ganiyan. So, aming i-create. So, ato siyang i-open diriya. So, okay. Okay, welcome to dssc.com domain. So, makita na itong connected na ang atuang client sa atuang server. So, diri mag-restart yun ang atuang Windows client.
Kay bale di naman ta maka-open diri since na-need na to og accounts na nasa server para ma-open na to ang Windows client. Okay, so next na tong buhaton is ang pag-create of account. So diri makita nato digid ba dili na nato pang open ang Windows client nato kung wala tayo account. So adto ta diri sa server, click ang start, then active domain directory users and computers. So diri is mag-set ta og accounts. So diri ay create ta og folder sulod sa atong dssc.com. So after ma-create diri is atong i-uncheck ang protected container para if 9 times na i-delete na to mga folder is ma-delete na to. So once na naka-check mo siya, delete gini siya ma-delete. Natandas if siguro siguro na. Okay, so sa folder is mag-new ta, new user. So sa type na natin diri ang atong credential. After mag-create, adto ta sa atong Windows client. Then diriya makita nato na log to DSSC ano ni siya. So diriya na to makuha connected. Ensure na to diriya connected with ang Windows client sa ato ang Windows server. So pananglitan wala ni ang log to DSSC pero na ensure na to ma-connected yun ang ato ang client sa atong server. Then i-type na to ang DSSC dash ang ato ang credential na email. Okay, so tayo login. So i-open na to ang system Windows. Then check na to if ang pangalan is tama. Then okay, pangalan na po. So next is mag-add na punta o another account. So kaya i-punta na po ang credentials sa akong partner. Set up password. Dayon mag-switch users ta. Then i-type na po na ito ang email. Dayon password. So i-check na ito. So umagin ang pangalan. So next na to mabuhaton is ang remote desktop. So 3i is open na to ang from. Check na tong IP address. So ang keyword is ipconfig. The Dria's IPv4 address, makita na to ang itong descent niya, which is ang 192.168.1.2. So right click na tong computers, properties, change that on settings, then add to ta sa remote. So yun, i-check na tong allow connections from computers running any version of remote desktop. Less secure, so less secure is because i-open na to sa so balik na sa server, click na tong start, then makita na to ang remote desktop connection. So i-type na to diri ang IP address, then i-connect. So mga yung credentials sa ito ang domain. Type lang na to, then okay. Pabuto na ito mag-connect.
Okay, so ma-open na natin ang one. So, check pulusan yung remote desktop. So, dari kung sa inaa sa atuang Windows client is makita na ito dari sa Windows Server. Check out ang files. Check na itong computer dahil properties. So, makita na ito rin Windows Edition kaya naka Windows 7 Ultimate siya. So, which is successful ang desktop na itong ito. So, X na ito siya. So, itong buhato na karon is ang pag-remote sa files. So, from server to client ng mga files. So, mag-create sa desktop is mag-create ng folder. Panganda na ito og shared files. Ngayon, buhat ka og notepad. WordPad. So, ito na ibutang na ko ang password na gibuhat na ko sa file. So, i-save na po siya sa desktop dahil sa folder na shared files. Set na ko ang name o password dahil save. Then, i-open ako yung file, ay folder, nalatry ang file na password, which is ang text na mga password. So, at total, i-open na to ang adto ta sa Open Network. Dayon sa change ito ang adapter settings. Dayon sa advanced sharing settings. Dayon ipang turn on at tanan. File sharing, network discovery, public folder sharing. So, gamit na siya para ma-access na ito sa PCAS. Then, save ang changes. So, after na, ito sa Windows 7 client na ito. I-open po na ito ang network settings and advanced sharing settings. Then, ipang turn on po na ito para visible na gano'n. Say nga sa PCAS, makita sa PCAS. Pangalaw na ito tanan. Then, save changes. So, after na ito nakuha, is punta ta sa itong folder, sa shared files, properties. Dayon, click na to ang sharing. So, advance. Sa share, dayon, naset na to diri ako, kinsay makakita ang folder. Everyone or 5 people, so, pwede ta makaset ang specific na tao na maka-open aning pan. Sa ato ang case is everyone lang nato para ma-access sa tanan. So, duwara mong pod ka accounts mo itong buwan ay duwara ka computer mo itong buwan. So, kung ano siya ang location, user, administrator, desktop, dahil shared files. So, done, close. Balik na sa Windows 7. Then, i-try na ito. Add to ang File Explorer. Then, ito sa network. So, dito makita na ito ang atong client PC, which is ang Kini. Then, ang Win Kini 45-9. So, muna yung at balance at ang searcher. So, wala na akong set. So, open ka na eh. Ito sa users. Sa public. Ay, sa administrator eh. Dayon sa doon to ang desktop, dayon shared file. So makita na itong anadiri ang ibuat na itong file pagikan sa Windows Server, which is ang password file. Okay.
install na lang yung interrupt ang folder na shortcuts. Butang na natin diri as Windows 7. So tara, password. Okay. So, ang next na itong mabuhaton, pinakalas, is ang pag-add of printer. Pag-add of printer. So, dapat, ang printer is only connected lang sa server. Then, how to access if ang printer is connected lang sa server. Then, ang atong gamiton na pag-print is nasulod sa Windows client. So, muna itong buhaton. Add tag printer, local printer. Specify lang ta diri kung sa port. Next. So, diri papilihan ta for as if na lang maninapan. Pwede mo gini siya connected. Hindi gini siya virtual lang gini siya printer. Epson. So, kinig ang printer mo dito. As if lang niya siya. So, install na to ang printer. So, driver niya siya. So, share this printer so that others on your network can find and use it. So, kung yung pasabot ganiya, bisag nato sa Windows client is access na to ang printer. So, pwede po na to siya i-do not share this printer. So, ang buhatan diri is actually siyang i-share. So, makita na to diri sa device and printers na to ang Epson, which is ang atong gibutang ganiyan. Okay, so ito ta sa atong change advanced printer. So, diri is dapat naka-turn on ang atong printer diri. Okay, so naka-turn on siya. So, pwede na itong access ang atong printer nga naka-connect sa atong server. So, diri sa Windows 7, may tao na ito ang device and printers. So, wala na ito nakita diri ang printer nga naa sa server. So, atong buhaton is mag-add ka og printer. Printer, then add na to ang network or wireless or Bluetooth printer. So, nag-start. So, i-access na natin. Dahil so, i-browse na to ang atong server. So, sulod sa server, hindi ang atong printer na Epson. So, i-select na to. Then, next. So, i-connect na to ang atong client sa printer. So, the printer has been installed with the Epson PNC. Next is na-connect na to ang atong printer. So, makita na to diriya. So, muna siya ang last